The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." Magandang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang katanungan ko po ay tungkol doon sa binasa ni Pres kanina. Pres Hill tungkol doon sa Genesis 3. Kasi ayon sa mahal na hari doon sa isang video niya, sabi niya, di ba, na si Eva at Adan ay isinilang hindi para maging lovers. Ibig sabihin, isinilang sila hindi bilang mag-asawa agad. Ngayon, ang katanungan ko ay kay Pres Hill, ganito. Doon sa Genesis, ano ba to? 3 verse 6. Ganito po yata yung nakapit natin. Ito ang nasasabi sa Genesis 3 verse 6. Ibig sabihin, kasi sinasabi doon na nung kumain si Eva ng ipinagbabawal na prutas, tapos binigyan niya rin agad yung kanyang asawa ng ipinagbabawal din na prutas. Hindi kaya nagkaroon ng maling translation dito? Kasi hindi ba ang mag-asawa, masasabi pa lang na mag-asawa kapag nag-one flesh na sila. Pero dito nakalagay, ibig sabihin hindi pa nakakakain ng prutas. Pero sinabi na binigyan din ni Eva ang kanyang asawa. Yun lang po ang aking katanungan. Hindi kaya nagkaroon ng maling translation dito? Salamat po. Salamat po kapatid. Bago po natin ipapasagot sa ating main speaker ang inyong katanungan, itanong muna natin sa ating mga ibang visiting priest. Unahin po natin ang ating Priest Prime. Or busy pa po ata ang ating Priest Prime. Ang ating tawagin po ang ating mahal na Priest Simri po. Wait po, saglit lang po ha. Okay po, okay po. Hindi ko po masyadong nalinawan bro. Pakiulit daw po ang tanong. Okay po. Bro, Serapin, pakiulit po yung katanungan mo kapatid. Ganito yun, bro, Pres Simri. Kasi sinabi dun sa chapter 3 verse 6 na binigyan din ni Eva ang kanyang asawa ng ipinagbabawal na prutas. Hindi ba dapat para maging mag-asawa ang isang tao dapat nag-one flesh muna sila? Doon ibig sabihin hindi pa nakakakain ng bawal na prutas. Bakit sinabi na asawa ni Eva si Adan? Hindi ba nagkaroon ng maling translation dito? Yan lang po. Yan po kapatid ay asawa niya naman talaga. Kaya lang hindi pa panahon para dumami. Sa atin po, dahil wala pang namang ipinanganak na hindi pa inilalabas, ay i-declare na mag-asawa. Pero si Eva, kaya po siya ay nilalang para maging asawa ni Adan. Di ba po? Kasi sila ang unang tao Kaya nga daw po masaya sila kasi wala silang biyanan. Walang magulo sa pagsasama, di ba po? So sila ay destined po talaga para maging asawa. Maging asawa po talaga. Ang hindi pa lang ipinagkakaloob sa kanila ay ang karapatang magparami. Nakaw po ninyo, kapatid.
Pero sila po ay mag-asawa na. Yes, one flesh po. One flesh, itinuturing natin na marriage. Yun po yung kasal sa atin. Hindi po yung pag-aasawa. Kasi ang declaration po ng pag-aasawa ay manggagaling po sa magulang. Pero ang consummation ng marriage ay upon one flesh. Naka po niyo, bro, yan lang. So wala pong maling translation dyan kasi si Eve at saka si Adam o si Adama at saka ang Hawa ay mag-asawa naman po talaga. So hindi pa lang sila inuutosang magparami. Kaya wala pang one flesh na nangyayari. Pero they are partner, life partner na po sa time na yan. Dahil kaya po nilikha si Eva para maging kapartner ni Adan. Pero bro, nabanggit din ng mahal na Ari doon sa kanyang isang video doon sa creation series, di ba? Sinabi niya na nilikha si Adan at si Eva hindi para maging lover, di ba? Nabanggit ni Bro, let me take the question. Magandang hapon Okay, po, po, Manay. Basahin niyo ulit yung nakasulat dyan. Ano ang purpose? Bakit nilikha si Eve? Ang sinabi ay para maging katulong ng lalaki, a helper. Di ba? So, ibig sabihin, ang primary purpose, kasi may time element ito eh. Nung nasa lupa sila ng time na yun, na nasa garden sila, ang role ni Eve ay helper. Malinaw yon sa Tagalog, katulong. Anong trabaho niya? Tutulungan si Adam i-maintain ang garden. Period tayo doon. Walang iniutos sa kanila na kayo maging mag-asawa. Di ba tingnan nyo, yung unang eksena doon, wala, di ba? Wala. Ngayon, ano ang ginawa ng dalawa? Pinangunahan nila ang alahayam. It may be part of the future purpose but not the immediate purpose. Magkaiba yon. Ang immediate purpose is katulong si Eve ni Adam. Period tayo doon. Although, hindi natin alam ang kalooban ng alahayam, kung yun ay in the future, may iba pa siyang purpose. Basta wag natin unahan na ang purpose ni Eve, kaya siya na-create, is katulong, a helper to till the garden. Period. Ganun kasimple yun. Hindi pa sila mag-asawa sa panahon na yun. At walang sinabi ang alahayam na kayo'y mag-asawa. So there is a translation issue. Kasi ang sinabi dyan is, binigyan din ni Eve ang lalaki. Binigyan niya rin si Adam. Hindi sinabing, binigyan niya rin ang kanyang asawa. So that is a translation issue. I hope that is clear. Ngayon, kailan sila naging mag-asawa? Walang basbas ng magulang ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Kasi at the time, pareho silang katulong. Diba? Ngayon, sino ang magbabasbas sa kanila? Sabi nga ni Presidente, walang biyanan. Sinong magulang ang magbabasbas sa kanila? I pronounce you husband and wife. Ang alahayam yun. Pinangunahan nila. Nag-TikTok kaagad sila. Yun ang technical move ni na Adam and Eve. So there is a translation issue sa punto ng panahon na binigyan din ni Eva ang lalaki. O kaya ang tamang translation, binigyan din ni Eve si Adam. Hindi pwedeng sabihin na binigyan ni Eve ang kanyang asawa. Kasi nga, wala pang sinabi ang alahayam na mag-asawa na sila sa panahong yun. Wala. So I hope that is clear for everyone. Ang purpose, kaya sila na andun na dalawa, to till the garden, hindi para maging mag-asawa. Klarado yan, basahin nyo mabuti. At imagine nyo ang time element. Sa panahon na yon, they are both gardeners. Si Adam ang pinagkatiwalaan higher than Eve. Si Eve is helper ni Adam. Period. Huwag tayong lalampas doon. Otherwise, guguho ang lahat. So kailan sila naging mag-asawa?
hindi sila pre-nounce na mag-asawa immediately. Kailan sila pre-nounce? Nung tapos na silang mag-TikTok kasi inunahan nila ang alahayam. Nag-one flesh na sila na walang basbas. Nagsama sila na walang basbas. So sinong dapat na magbabasbasa na sa kanila? Yung alahayam. O may time element na naman yun. O ngayon tapos na kayo sa sa pagiging ganito, clear na, safe na para magparami kayo. I now pronounce you man and wife. O doon pa lang siguro yun. In the future pa. Hindi sa panahon na pinakain ni Eve si Adam. So there is a translation issue. So ang concrete na sagot ko yan, yes, there is a translation issue pagpunta sa Tagalog. Kasi sa English, and he gave also the man. Or he gave Adam. Oh, yun. So I hope clear na po yan. Salamat po. Sis Narito po ang Marge? tanong, mga kapatid. Sa ating mahal na priest, ang tanong po ng kapatid from chat box po is, bakit po kaya dito itinapon si Lucifer at ang mga alagad niya sa kinaroroonan po natin? Gayong destruction po ang hatid po nila. Maaari po bang mahingan po ang katagunan ng ating mga priesthood? Maraming salamat po. Okay, ako lang sasagot. Hindi yan masasagot ng mga priest dahil ang mga priest hindi nakausap ang alahayam noong panahon na yun. Salamat po, Manare. Ang reason dyan, ang nakakalam niyan ay ang alahayam. Not even me, not any one of the priests. So may boundary tayo sa information. Yan lang ang sagot ko, mga kapatid. Let us not question that portion. Kasi kung i-question natin yan, ang tanging makakasagot yan ay ang alahayam, hindi ang mga priest. Maraming salamat po, mahal na hari sa kaliwanagan. Meron po isang tanong dito at basahin ko po. Ang sabi po is, sadya po ba uligtas na magkadikit ang salitang mabuti at masama? Ito po ba ay isang paraan ng pagkakilanlan sa lahat ng nilikha ng ating alahayam? Maraming salamat po sa katugunan, mahal na hari at atang butihin priesthood. Sa bawat pangpang, may kontrapangpang. Ganun lang kasimple. Pag may yes, may no. Pag may light, may dark. Pag may high, may low. Pag may hot, may cold. Diba? That is common philosophy. Pag may matangkad, kaya sinabing matangkad yun kasi merong bansot. Hindi natin pwedeng sabing matangkad yun for distinction kung walang bansot. Hindi natin pwedeng sabihin ito ay mabuti kung walang masama. And vice versa. Ganun lang po yun, mga kapatid. Otherwise, papasok tayo niyan sa mga philosophy ng mga Greek. Kung pipilitin natin yung sagutin. Pero ang simple lang ang sagot ko dyan. Sa bawat ginawa, sa bawat action, may counter-reaction yan. Walang pangpang na walang katapat na pangpang. Yun lang po yun, mga kapatid. As simple as that. Isang mapagpalang Holy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Hindi po kasi malinaw sa akin kanina yung nabanggit po kasi ni Priest Hill kanina doon sa kanyang huling message na hindi dapat paniwalaan ang lahat ng mga spirits, but we have to taste them kung ito ba ay galing sa alahayam o sa Abel. Ngayon, ang tanong ko po, paano po natin iti-taste o subukan ang Holy Spirit upang malaman natin kung ito ba ay galing sa alahayam o
sa evil spirit. Yan lamang po. Maraming salamat. Alam nyo kasi mga kapatid, merong translation issue na naman dyan sa test the spirit. Subukan nyo. Hindi ibig sabihin na subukan na, sige sundin muna kita, susubukan ko kung mabuti ka. Hindi. Ang ibig sabihin ay examinin nyo. Examine the spirit. Scrutinize. Yun ang ibig sabihin noon. Hindi ibig sabihin na makikipag-engage ka sa kanya para lang matest mo. Para bang yung, itong pagkain na to, para malaman mo kung may lason o hindi, kainin mo, lunukin mo. Pag kumisay ka, may lason. Hindi ganun yun. Ang ibig sabihin, gumawa ka ng paraan, amoy-amoyin mo, tingnan mo, ano ang kulay, ano ang bumubula ba yan, obserbahan mo. Yun ang ibig sabihin ng salitang test. O kaya kumuha ka ng pusa, doon mo ipakain. Wag ako. Hindi ko susubukan yan, ako ang kakain. Test the food. Hindi. Subukan mo sa pusa. Pag namatay ang pusa, ay galing ka sa sa masama. So, translation issue po yan na test the spirit. Ang tama dyan is examine the spirit. Yun lang po mga kapatid. Attention revisionist, pakibalikan yung part na yan. Alisin yung test. Kasi that is a common mistake, misinterpretation yan. Examine the spirit. Ngayon, sige, mag-expound ako. How would you examine the spirit? Ibig sabihin ng spirit dyan, yung thought, yung essence. Paano malalaman kung galing nga sa alahayam? Kung nakaalay niya sa covenant, nakaalay niya sa commandment, sa alahayam yan. Kung hindi, wag na tayong mag-usap kahit ang sarap tingnan yan. Ganun lang po yun. Hindi test, but rather examine. Revisionist, take note of that please. Thank you. Mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mahal na ari. Mabuhay po kayo, aming mahal na ari. Gusto ko lang pong dugtungan tong examine the spirit sa 1 John 4:1 po. Ito po ba aming mahal na ari ay applicable sa mga tiyanos? Kasi po ito ay nung nasa tiyanos pa po ako, na hindi ko alam ibig sabihin nito, hindi ko nga nababasa ito. Kaya ako lang po mas nasabi ito na tanong sa inyo dahil nalinawan na po at nabuksan. Paano ko kaya may examine ito kung nasa tiyanos pa ako, hindi bulag pa po ako nung panahon na yun? Applicable lang po ba ito sa ating mga kawan o kahit sa mga tiyanos? Kung ang mga tiyanos ay bulag pa po sa katotohanan. Yun lang po. Mahal na hari, nakamute po kayo. Sa akin ba naka-address yung question? Nakala ko sa priesthood. Para sa inyo po. Ano po yun yung tanong? Ano yung tanong? Ang tanong ko po aming mahal na hari, ito po ba ay applicable din sa mga tiyanos itong 1 John 4:1 na examine the spirit? Kasi wala naman po silang pagkukumparahan kung saan yung tama at mali. Bulag nga po. Kaya ang tanong ko, baka ito'y para lang sa makawan, yung test examine the spirit. Kasi kami lang po nagkaroon ng pagbabalanse kung ano po yung itim sa puti. Yung mga tiyanos po, hanggang sa itim lang po sila. Wala pa pong puti sa kanila. Di ba sabi ng alahayam, sa kanila, they do not know the truth, for there is no truth in them, because their father is Satan, the devil. There is no truth in the devil. So, ito tandaan natin, ang buong Biblia ay naka-address sa atin, hindi sa kanila. Hindi yan to whom it may concern. Ang Torah and Covenant, ibinigay sa Israelites. Sila ang nakikisawsaw at nakikigamit din. Hindi naman para sa kanila yan. Parang ang whole Bible is, Dear my people Israelites. Kung hindi ka Israelites, hindi yan para sa'yo. Kung hindi ka nagpasakop sa covenant na ibinigay sa Israelites, hindi yan para sa'yo. So ang sagot is yung salita na yan, hindi naman yan para sa kanila. That is not for the Gentiles. The whole scripture, the whole Torah and covenant yan
para yan sa Israelites. To my people, Israelites. Hindi naman sanab dyan to whom it may concern na kahit sino na lang sasawsaw dyan. No. Pwede lang silang gumamit yan kung sila ay magpapasakop sa covenant na nagbibigki sa atin. Pero kung hindi, nakikisawsaw sila, saling pusa sila dyan. Di naman talaga sila. That is not for them. The Holy Scripture. Kaya nga anong sabi ng Messiah? Napunta ako dito only for the lost sheep of Jacob. Oh, para lang yan sa atin. Hindi para sa kanila. Feeling lang sila. Feeling nila, kanila din. Hindi sila kasali dyan. Malinaw ang salita ng Messiah na ako'y napunta dito para lamang sa mga nawawalang tupa ni Israel. Hindi para sa kung kani-kanino. Kaya ang mga salita ng Messiah ay hindi po yan to whom it may concern na kahit sino na lang. That is only for the lost sheep. So yan lang po ang tandaan natin. Yan ang context ng buong Bible. So kung Christian ka, hindi yan para sa iyo. Nakikigamit ka lang yan. Ang pinatutungkulan dyan, ang Hebrew Messiah, salita yan ng Israelite Messiah para sa mga lost sheep of Jacob. Yung mga nag-put up ng relihiyon, tapos gagamitin ang salita ng Messiah, ipapatungkol sa kanila, kawawa naman sila. Yun lang yun, feeling entitled. Yun. I hope I answered the question. Salamat po aming priest, aming hari. Satisfied po kami, mga Israel of Jacob. Yada. Yun lang po. Maraming salamat po aming director. Yada, maraming salamat. Mapagpalang araw po, citizens of the kingdom, lalong-lalo na sa mahal na hari. At muli kaming nagagalak na narinig muli ang kanyang boses. Mahal na hari, mapagpalang araw po. Happy Sabbath. Matanong lang po, mahal na hari, na sa kapanahunan ba ng mga patriarchs katulad na Moses, katulad ng aming Abraham, Isaac, Moses at Jacob, ay sa ngayon po ba ay may incorruptible flesh na sila? Yun lang po. Maraming salamat po, aming mahal na Oichi. Wala pa sa kanilang incorruptible flesh. Kaya nga namatay sila, di ba? Kasi kung incorruptible flesh na sila, hindi sana namatay. Yada po. Yun lang yun. Corruptible flesh. In the future pa tayo, sabay-sabay tayo bibigyan ng incorruptible flesh. Pero actually, there is a translation issue na naman dyan sa incorruptible flesh. Kasi ang sabi ng Messiah, no flesh and blood can enter the kingdom. Oh, di ba? That's why sa Torah and Covenants natin, ang translation natin diyan is indestructible substance, hindi nasisira na substance. Not flesh. Incorruptible substance. O yan ang translation natin. Kung ano man ang substance na yun, nagagamitin sa atin, ang alahayam ang nakakalab niyan. Basta incorruptible yun. Binaril ka, tatagos ang bala, kusang maghihilom ang dinaanan ng bala. Tapos, incorruptible. Hindi yung iniisip natin na para na tayong multo, na parang hangin, parang usok, barilin mo ang usok. Wala. That is the imagination of other people. I don't know. Pero sa akin lang ha, ang incorruptible substance, barilin mo, tatagos, maghihilom ang dinaanan. Para lang bang Terminator yata yun na pelikula? Yan ang sa akin. And that substance, pwedeng mag-invisible yan. Pwedeng mag-adjust para tangay lang ng hangin. Magsasolidify at the will of the person. Ibang klaseng substance yan. So ganyan ang tinutukoy dyan. So, I hope it's clear. Kalimutan nyo na po ang incorruptible flesh. Kalimutan nyo na yan.
incorruptible substance. Maraming salamat po, mahal. Yada. Opo. Mapagpalang araw ng pangilid aming mahal na hari. Narinig na naman po namin at nakasama po kayo sa Sabat. Napakasaya po namin. Happy Sabat po sa buong kawan sa aming priesthood. Ang katanungan ko po, mahal na hari, kaya po ba may kautusan sa tamang pagkain na ibinigay ng Aba para mga alagaan po yung ating kalusugan? Yun po ang tanong ko. 3 letters na sagot is yes. Yada po. yun lang. Yada. Yes. Salamat po. Salamat po. Salamat po, aming mahal na hari. Gusto ko lamang pong basahin ang isang katanungan galing sa Facebook Live. Anong tanong po niya is, mahal na hari, mapagpalang gabi po, araw. Iyon po bang last will ay hindi po ba applicable po sa atin bilang Shemite o Operians? Yun po ang gusto niyang magkaroon ng kaliwanagan po, mahal na hari. Maraming salamat po. Sorry ha. Hindi ko na-get. May nagtatanong din kasi dito in person sa akin. Pakiulit lang po. Ang katanungan po ng isang kapatid ay kung gusto rin po niyang magkaroon ng kaliwanagan ang tungkol po sa last will and testament po ng isang tao. Applicable po ba ito sa atin bilang Shemite o Operians? Well, I think abogado ang kailangan niyang tanungin yan, hindi ako. Attorney Isis, are you there? Applicable din daw ba sa Operians ang last will and testament? Sa akin, wala naman akong makitang problema dyan. Kasi ako mismo may mga last will and testament ako. Di ba? Will, kagustuhan, testamento, kapahayagan, o ano masama doon, wala naman, di ba? So yes, we can do that. Hindi ba mga si King David, may last will and testament ba si King David? O sige nga, mga priest, ako naman magtatanong o sa inyong lahat. Nasaan ang last will and testament ni King David? Nag-walk out yata ang mga priest. Doon po, mahal na hari, doon sinabihan niya po na iniiwan niya kay King Solomon yung pamamahala. Ano pa? Meron. Yung sundan niya po yung kautusan kamahalan. Ano pa? Hindi talaga yung last will and testament Instruction lang yun. Habilin lang po, pero yung paghahabilin ng kayamanan, wala naman po. Kasi mostly sa last will and testament ay pag-iiwan ng ari-arian. Wala naman Hindi po. Hindi lang. Yung Throne of David po. Malari, batil lang po ako. Yung covenant po, malari. Kahit hindi mag-last will and testament si King David doon, talagang imposed ang covenant. Hindi kailangan ang will ni David dyan. Yung kingship po, malari yung Throne of David. Well, talagang kailangan may susunod kasi sinabi naman na yun ng Alahayam Hindi na kailangan mag-last will and testament dyan ni David. Habilin lang po. Wala namang Hindi. Hanapin nyo yung portion na nung mamamatay na si David at ini-endorse niya na ang kingship niya kay King Solomon. May mga inihabilin ba siya? Yang taong yan, patayin mo yan. Kasi binato ako niyan, dinuraan ako niyan nung ako ay ganito. Last will yun. Hanapin niyo yung mga portion na yun. Yung mga huling instruction ni King David, that is last will and testament. Kamahalan. Itong pilay na to, yung pilantod na anak ni Jonathan. Dapat dito mo yan sa Kamahalan, ito po. Basahin ko po. Sige. The last will and testament yan ni King David. Unang mga hari, chapter 2 verse 1. Mga huling habilin ni Haring David. Nang malapit nang mamatay,
Tuloy mo bro, tama yan. Mga huling habilin ni David. Ito, mga awit, napindot ko malari, sandali lang po nawala. Ito. Nang malapit nang mamatay si Haring David, pinagbilinan siya ni Solomon, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito, malapit na akong mamatay, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong alahayam at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at susunod sa salinlay ay nananatiling tapat sa akin at susunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Alam mo ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Jorias nang patayin niya ang dalawang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng Israel na si Abner at si Amasa na anak ni Jeter. Sa pagpatay niya sa dalawang ito, ipaghiganti sa panahon ng kapayapaan ang dugong dumanak sa panahon ng digmaan. Sa gayoy, dinungisan niya ang aking pangalan bilang marangal na mandirigma. Gawin mo sa kanya ang inaakala mong dapat gawin. Huwag mong hayaang mamatay siya ng mapayapa. Ipagpatuloy mo ang magandang pakikitungo sa angkan ni Bersilay na taga-Gilead. Paglalaanan mo sila ng upuan sa iyong hapag kainan sapagkat tinulungan nila ako noong ako'y tumatakas sa kapatid mong si Absalom. Huwag mo ring kalimutan na si Simei na taga Bahurim, ang anak ni Gera na mula sa lipi ni Binamin. Pinagmumura niya ako noong ako'y umalis patungo sa Mahanaim nang masalubong ko siya sa Jordan. Ipinangako ko sa pangalan ni Yahweh na hindi ko siya papatayin, ngunit tiyakin mong siya'y maparusahan. Matalino kang tao at alam mo ang dapat gawin. Iparanas mo sa kanya ang lupit ng kamatayan. Namatay si Haring David at inilibing sa lungsod ni David. 40 taon siyang nagharing, 7 taon siya sa Hebron at 30 taon naman sa Jerusalem. Yan po, mahal na Ari. Okay. Last will and testament ba yan? So, applicable ba sa Operians? Applicable ba sa mga Semites? The answer is Y-E-S. Yes. Maraming salamat po, mahal na hari, sa kaliwanagan. At maraming salamat din po sa katanungan ng kapatid. At may follow-up question po doon, mahal na hari, kung pwede po ba nilang ipagpatuloy ang paghulog ng SSS daw po. Bagamat out of the topic, pero follow-up doon sa katanungan na last will and testament. Maraming salamat po. Oo naman, walang problema dyan. Gusto mo kumuha ka pa ng 10 million na insurance? Wala naman problema because those are temporary securities. Kung saan tayo umabot sa mundong ito, sige. Pero, wag niyong asahan yan na yan na ang pinaka, source of strength ninyo. Kasi total ako naka-insured kayo. So ganito, nakalimutan na ang covenant. No, hindi dapat ganun. Those are kumbaga sa mga accessories na lang. Mag-savings din kayo.
Hindi pwedeng ano, di ba? Itinuturo din naman na mag-save ka. Nandiyan din naman yan sa kasulatan. Hindi yung pagpasok ngayon. Last pag lahat, one day millionaire ka, the following day, nangungulit ka na doon sa kapatiran at nangungutang ka. Mag-save. In short, balance your finances. Wala masama doon. Yan lang po. Maraming salamat po, Mahal na Hari. Maliwanag po sa kapatid na nagtanong. At mayroon po isang gustong magkaroon ng kaliwanagan tungkol po sa Psalms 23. Ito po ba ay translation issue din po ba? Ang tanong ng kapatid po. Dahil lang nasabi po sa Psalms 23 verse 1 is the Lord is my shepherd, I shall not want. Yun po ang gusto niya magkaroon ng kaliwanagan. Anong malabo doon? Wala naman ako makitang malabo doon eh. Kaya hindi ko alam kung paano ipaliwanag kasi wala nga akong makitang malabo doon. Wala akong makitang translation issue dyan. Kung tatagalogin natin yan, si Yahweh ang aking pastol, wala na akong hahanapin pa. O walang magkukulang sa akin, I shall not want. Okay. Okay. Baka ganito, ang iniisip niya is, hindi na ako maghahangad ng something like that. Ang ibig lang sabihin niyan, I shall not want, walang magkukulang. Hindi ka kakapos, hindi ka mawawalan, hindi ka magugutom. Diyan na sinasabi, I shall not want. On the positive note niyan, ang sinasabi, Yahweh will provide. O yun. Kaya wala akong makitang ano dyan, except that I shall not want. Masyado kasing old English yan eh. Dapat mapalitan yan ng medyo contemporary English kasi hindi na maintindihan ng new generation. Yung old English, I shall not want. Pero sa akin tatagalogin yun, contextually, hindi yung letter by letter, word for word na translation. Contextually, that should be, wala na akong hahanapin pa. Everything is there. Kasi may mabuting pastol. Yun lang yun. So yan lang ang nakikita kong kailangang ipaliwanag dyan. Sa word usage lang. Sige. Maraming salamat po, Mahal na Hari. Robert? Yes, kapatid. Tayo po ay magbasa ng isang katanungan mula sa FB Live. Happy Sabat. Happy Holy Sabat po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating Mahal na Hari. Ang tanong ko po ay ito, paano po bang nakasama ang asawa ni Noah na si Naama sa mga nakaligtas noong nagkaroon ng baha? Na alam naman ng alahayam na si Naama ay galing sa angkan ni Cain. Mayroon po ba kayang ibang purpose ang ating alahayam tungkol sa bagay na ito? Maraming salamat po sa kasagutan. Everything has a purpose. Kasi kailangang matupad yung curse doon sa sa serpent. Pag pinatay na lahat ng serpents doon, hindi na magkakatotoo yun. Kaya lang at the time, sobrang grabe ang ginawa nila kasi pati mga hayop kinukurap. Hindi naman dapat idamay ang mga hayop. 'Di ba? Dumanak ang dugo. The land is covered with blood. So part of the purpose siguro is sobra na kasi ang, hindi siguro kasi sigurado yun ang nakasunod, sobra ang wickedness. But then, hindi pa dapat maputol ang timeline ng mga serpents because paano